Kapag may sarili ka na ngang pamilya, hindi mo talaga maiiwasan itong mga gastusin. Yung kababayad mo pa lang, pero iniisip mo na naman yung mga bayarin mo sa susunod na buwan. Kaya naman, kung may balak na kayong mag-asawa o bumukod at magtayo ng sariling pamilya, dapat pag-aralan nyo na ang pagbabudget. Sa hirap nga ng buhay ngayon, kahit ilang beses mo binatin yung 1,000 ay hindi mo na talaga mabibinat. At kahit ilang compute ka nga dyan, kung yun pa rin ang makukompute mo, wala ka talagang magagawa. Kaya naman, pag-aralan nyo na talaga yung mga expenses nyo bago kayo mag-asawa. Kami nga dito sa bahay ay 3 nga lang kami. Ako, yung asawa ko at saka si Arky Dandan. Si Daddy Dandan ang may trabaho sa amin at ako naman ay stay at home mom. At dahil nga nandito kami sa Baguio, ang unang-una nga naming pinagkakagastusan ay itong ang boarding namin. 4,000 nga yung rent namin kada buwan at nandito na nga kami sa may malapit sa town. Which is okay na ngayon sa amin dahil nga walking distance na lahat ng mga pangangailangan namin. Syempre, malapit na nga rin sa work ni Daddy Dandan. Sunod naman naming binabayaran ay yung kuryente at tubig. Sa kuryente, okay lang din naman yung binabayaran namin dahil hindi naman kami umaabot ng 500. At ganun na nga rin sa tubig, hindi rin kami umaabot sa 500. At simula 2020 ay kasama na nga rin sa expenses namin ang pagbabayad ng internet. At ang binabayaran nga namin sa internet ay 1,699. At dahil nga sobrang namamahalan ako sa internet namin yun at gumawa nga ako ng paraan para mapababa ito. Hoping this month of October ay magbabayad na nga lang kami ng 1,299. At sa pagkain naman namin sa isang araw, si Daddy Dandan lang naman ang gumagastos dahil siya lang naman ang lumalabas. At gumagastos nga siya ng 100 to 200. Pero syempre nakakagastos pa rin naman kami kapag lumalabas kaming 3. Kaya naman nakakagastos din si Daddy Dandan ng 3,000 sa loob ng 15 days. At para naman sa needs ni Arky Dandan ay nakakagastos din kami ng 2,000 sa loob ng 15 days. At yung 2,000 ay para nga dun sa kanyang gatas, diaper at vitamins. Mabuti na lang din may mga brand collabs na nagbibigay din ng mga diaper. Next naman natin yung allowance ni Daddy Dandan. Dahil nga sa kanya yung foods at saka yung panggasolina sa kanyang motor ay umaabot nga rin siya ng 4,000 sa loob ng 15 days. Naging pasalamat ko na nga lang at walang bisyo nga itong asawa ko kundi ako lang, charis. So ito na nga yung pinakamabigat na expenses namin sa loob ng isang buwan. Ito nga yung loan namin na umaabot ng 14,000 sa loob ng isang buwan. At yung diskarte ko nga dyan para hindi ako mahirapan sa pagbabudget, ay nagsisave nga ako sa sahod namin per cut-off. Ano nga ba yung loan namin? So yun nga yung motor ni Daddy Dandan na matatapos na nga this December. Kung dati nag-allowance nga siya ng 8,000, ngayon 4,000 na nga lang. Kaya naman nakatipid talaga kami ng malaki-laki. At isa pa sa loan namin ay itong ang phone na ginagamit ko. Siyempre ito na rin yung pinakatrabaho ko kaya naman nag-invest talaga kami ng quality na phone for vlogging. At ito nga yung iPhone 14 Pro Max. Kaya naman tignan nyo naman yung quality ng camera, diba? Hindi nyo na nakikita yung mga pimples ko dyan. At ayan na nga't nalagyan ko na nga rin yung wallet namin na hindi na uubusan ng laman. Kaya naman, tada, meron pang konting natira. At isi-share ko nga itong aking ginagamit na piso planner by Chinky Tan. Kaya naman, kung gusto nyo ring matutong mag-budget, ayan, mag-check out din kayo nitong piso planner ni Uncle Chinky Tan. At ito nga't kapag nabuo mo nga itong kanyang ipon challenge ay makakaipon ka nga ng 60,000. So ayan, kung gusto nyo rin ito, yung link andyan lang sa my comment section at mag-check out na rin kayo. Para sabay-sabay tayong matuto at mag-ipon. So ayan, para nga mabawasan yung aking stress sa aking pagbabudget. Eto nga't binigyan ako ni Daddy Dandan ng saging na saba. Ay napo, yan lang naman yung mga kasiyahan ko, mga nilagang saging na saba o kaya mais, ganun. So ayan, mabalit nga tayo sa budgeting na yan. At literal nga namang nakaka-stretchable talaga ang pagbabudget. Kaya naman, para nga matulungan tayo sa pagbabudget ay gamitin nga natin yung piso planner ni Uncle Chinky Tan. May-share ko na nga rin yung sabi niya nga doon, kung marunong tayong magtipid ng perang ating tinatanggap, siguradong makakaipon tayo at magiging maayos ang ating hinaharap. Kaya naman, tamang diskarte lang talaga para makatipid. Magkakaiba nga rin tayo ng gastusin at magkakaiba rin tayo ng budgeting style. Kaya naman, kung ano man yung paraan mo para makaipon, ay i-push mo nga lang para ma-reach mo rin ang iyong goal. So ayan, yan nga yung way ko para makaipon. Ginagamit ko nga yung piso planner ni Uncle Chinky Tan. Dahil nga aminado talaga ako na hindi talaga ako magaling sa pagbabudget. At dahil dyan, kahit papaano ay paunti-unti nga akong natututo. At yun lamang mga kamilyonarya kong mommies and daddies. Thanks for watching. Thank you so much, Lord.